Hi, Manang! Yung favorite ko. Mamang Pogi, bili na. Anong Pogi? Hamburger? Tigilan mo ako, di na ako bibili kasi tinawag mo ako Pogi. Maganda ako. Anis maganda! Yon, bibili na ako. O, ilan? Dalawa, kasi Dalawa. gutom ako. Pero babalikan ko, okay lang? Sige po. Bye. Lulutuin ko na, ha? Sure! Okay. O, saan tayo papasyal? Hindi ko nga alam eh. Pero parang maganda yung lugar Uy, natin, anak! no? Anak! Kumain ka na? Kumain na ba kayo? Alika! Sino Hoy, yan? tanda! Boyfriend mo? Hoy, excuse me. Ikaw matanda ka. Ba't mo ako tinatawag na anak? Wala akong nanay na mahirap. Nagtitinda sa ganito. Ano ba to? Alika, kumain kayo dito. May baon dito, oh. May baon akong dala. Hoy, pwede ba? Tumigil ka. Baka nag-i-illusion ka lang. Sa tanda mo yan, siguro amnesia na yung sakit mo. Ay, akala ko pinaprank niyo po siya. Mayaman po kasi itong girlfriend ko na baka napagkamalan niyo lang po. Tsaka wala po siyang nanay na nagtitinda lang sa tabi-tabi. Kaya pwede ba? I-take mo yung bibig mo. Wala akong nanay na mahirap. Mayaman ako. Oo, Nay. Tsaka parang nililipasan na po kayo ng gutom sa katandaan niyo. Wala po bang bumibili sa inyo? Pinagtitirapan niyo pa tong girlfriend ko? Tatawagin yung anak. Tignan niyo naman yung itsura niya. Napakaganda at tsaka mukhang mayaman. Di tulad niyo, vendor lang sa tabi-tabi. Ano ba binibenta niyo dyan? Ah, basura? Alam ko na, babe. Bakit ako tinatawag na anak? Para siguro, Siyempre, pag nahiya ako, siyempre bibili ako sa kanya. Hindi lang yun, babe. Feeling ko bumbubudol ka, no? Magtatawag ka ng kamag-anak mo, tapos hihinga mo ng pera para bumili dyan. Tapos, sus, alam ko na yan, di mo susuklihan. Ang susukli mo, candy. Tsaka ikaw ha, hindi mo ako kilala. Yung tito ko, pulis. Kaya kung anong gawin mo sa akin, pwede kitang isumbong doon. Andiyan na yung police station na pinagtatrabahuan niya. Hoy, tanda. Yung girlfriend ko, maganda yung bahay. Tsaka nakapunta na ako, mayaman to, may kotse sila. Tsaka, wala naman siguro siyang nanay na ganyang itsura, di ba? Na mukhang hampas lupa na mahirap. Nako, babe, huwag mong kakausapin yan, ha? Ay, hindi talaga. At hindi ako lalapit dyan. Baka kung anong gawin sa akin. Nako, babe, antayin mo na lang muna ako saglit kasi may bibilin lang ako dun sa kanto. Huwag ka nang sumama sa akin kasi madaming mga tao dun na tambay, eh. Ha? Bilisan mo ha. Sige. Ano ba? Pinapahiya mo ako sa boyfriend ko. Ano bang problema mo? Nakikita mo ba yung ginagawa mo? Problema ko, ikaw. Kinakahiya mo ba ako? Oo, kinakahiya kita. Tignan mo naman yung trabaho mo. Ano bang may problema rito sa trabaho ko? Nagtatrabaho ko ng marangal dito sa kalsada para may pambaon ka? May yung boyfriend ko, anak ng mayor. Tapos, makikilala lang ako na yung nanay ko. Street vendor. Nakakahiya. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong tatawagin na anak. Anytime. Nandito ako dadaan. Eden, walang problema. Ako nagtatrabaho lang ako rito sa kalsada. Nagtatrabaho ako ng marangal para maitaguyod ko yung pag-aaral mo. Okay, marangal na yung work mo. Pero paano ako? Yung reputasyon ko. Ano nang sasabihin ng ibang tao, ng mga friends ko? Eh baka hiwalayan pa ako ng boyfriend ko nang dahil sa'yo? Hindi ka marunong makipag-cooperate sa akin eh. Hindi mo na nga ako natutulungan eh. Kinaila mo pa ako bilang nanay mo. Kasi nga ayoko. Ayoko makita ako mahirap. Naiintindihan mo ba? Ang kitid din ang utak mo. Panibasa, wala akong pinag-aralan. O di ikaw na may pinag-aralan. Yan tayo mong yan, may pinag-aralan ka nga. Huwag kang mag-alala. Kasi malapit na akong umalis sa puder mo. Oh, babe. Nakabili na ako dun nung kailangan ko para sa school. Okay ka lang ba? Okay lang ako. O siya, tara na. Doon ako nag-park, di ba? Naalala mo ba saan ako nag-park? O doon? Dito. Okay. Tara. Babe, bakit kaya hindi na lang tayo magtanan? Babe, naunahan mo talaga ako. Yan yung sasabihin ko sa'yo eh. Gustong-gusto na kitang itanan kasi mayaman naman yung daddy at mami ko. Meron naman kaming business. At saka babe, ang dami kong pera. Kaya-kaya kita. Cargo kita, no? Ngayong gabi? Ngayong gabi na? Oo. O sige, kahit hindi na ako magdala ng gamit, okay lang? Bibilang kita ng mga bagong damit. Akong bahala sa'yo. Nako, salamat babe ha. Tsaka babe, kasi gusto ko nang maging independent. Tsaka gumawa ng pamilya, kasama ka. Akong bahala sa'yo, babe. Ano, tara? Tara na. Hi, Mami G! Surprise! Arian, ikaw na ba yan? Oh, baka naman! Ang pamangkin ko napakaganda! Sige po. Asan mo yung pinsan ko? Si Eden? Napasok pa siya. Ano ba to, Mami?
Matagal na tong beses mo na to ah. Eh wala eh, Kamusta nagpapaaral pa ako ng pinsan mo. Oh, kumusta ka? Kailan ka ba dumating? Kanina lang, may jet lag pa nga eh. Oh, eh ano sadya mo? Ba't bumalik ka dito? Ang sarap-sarap na ng buhay mo dun eh. Eh, ang laki ng utang na loob ko sa'yo eh, di ba? Kung di dahil sa'yo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Wala pa naman Ba't akong to? magulang, di ba, Mami? Batang to, aga-aga papaiyakin ako. Ba't ba binabaybay mo pa yun? Naitulong ko na yun. Tapos na. Alam mo, Mi, may surprise ako. Binilan kita ng kondo. Oh, pwede mong i-Airbnb yun. Uso yun ngayon. Totoo ba yan? At saka, Mami, may isa pa akong surprise sa'yo. Ano? Siyempre, mamaya na. Mag-ready ka na, magsara ka na. Pupuntahan natin. Ano? Totoo ba to? Oo. Magsasara na. Oh, magsara ka na muna, Mi. Kasi baka mamaya hindi natin abutan. Ano ba yan? Kainis ka naman, di ka man lang nagpasabi. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Saan ka ba pupunta? Ano ba? Sunod ka na sunod! Eh kasi hindi mo sinasagot kung saan ka pupunta. Ba't may mga dala kang damit? Makikipagtanan na ako. Ano, okay na? Nasagot ko na yung tanong mo? Anong tanong sinasabi mo? Dadating si Aryan, di mo ba gusto makita? Eh, wala akong pakialam doon. Diba, ikaw naman yung mahilig sa batang yun. Eh di, asikasuhin mo yun. Gusto ko na na maginhawang buhay. Kaya makikipagtanan ako dun sa boyfriend ko. Anong tanong sinasabi mo nga? Ano ba yung sinasabi mo? Alam kong ginagawa ko, kaya pwede ba? Nasa husto na akong edad. Huwag mo akong iwan. Ano ba? Huwag mo akong iwan. Ano ba, Aiden? Mag-isip ka nga. Mag-isip ka na 10 beses bago mo gawin yung sinasabi mo magtatanan ka. Nag-iisip ako ng maayos, ha? Nag-iisip ako ng mabuti. Ito na yung desisyon ko, kaya pwede ba? Huwag mo na akong pigilan. Tumigil ka. Mag-isip ka nga muna. Nagpapaaral ka pa eh. Pwede ba, ma? Bitawan mo yung gamit ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kaya ako nagpapakahirap umaga't gabi sa pagtatrabaho para mapagtapos kita ng pag-aaral. Pagkatapos hindi ka pa nga tapos eh, magtatanan ka na? Ano ka ba? Mas maigi na to. Mas mabilis akong giginhawa sa buhay. Kesa ano? Magtiis ako? Maghihintay ako kung kailan kakikita dyan sa pagiging tindera mo, ha? Street vendor ka lang, ma. Ano ba? Ibang iba ka talaga kay Aryan. Samantalang si Aryan, ang pinag-aral ko sa kanya galing din sa pagtitinda sa kalsada. Pero ano nangyari? Oh, di ba? Maayos naman siya. Ikaw, oportunista ka kasi. Wala akong pakialam. Tsaka, kakalimutan na kita ngayon bilang nanay ko. Kasi mahirap ka. Oh, babe. Tagal mo naman. Tsaka ba't parang ang layo ng pinag-park mo sa akin? Eh, pasensya ka na, babe, ha? Eh, kasi nga, marami dong sasakyan nakaparada, kaya dito mas maigi na magparada ka, wala kang kaagaw. Oh, sige na. Pumasok ka na dito at baka may makakita pa kayo dyan. Ano ba sasabihin mo? Dami-dami ko pang ginagawa, inistorbo mo ako. Ano? Babe, eh kasi, buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo naman. Eh di ba sabi ko mag-pills ka? Eh, nagpilis naman ako eh. Kaso hindi ko alam bakit ako nabuntis. Bobo ka pala eh. Gawa mo ng paraan yan. Paano ko gagawa ng paraan? Ba't hindi mo pa nagutan to? Eh din mga bata pa tayo. Hindi pa nga tayo nakakatapos ng pag-aaral eh. Eh bakit tayo nagtanan? Eh di ba ikaw naman may gusto nito? O bakit ka pumayag? Hindi ko rin alam. Akala ko masaya. Di naman pala masayang kasama ka. Napakapabigat mo sa akin. Ano ba, Aiden? Hindi pa ako handa para dyan. Madami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Gawa mo ng paraan. I-dispatcha mo kung kailangan. Ano ba, Renz? Ginusto natin tong dalawa, di ba? Bakit hindi mo to panindigan bilang ama? Sumasakit yung ulo ko sa'yo. Eh, hindi mo ba nararamdaman na ginawa lang naman kitang parausan? Parausan, ha? Matapos mo akong pagsawaan? Yun ang sasabihin mo? Eh, ang kapal pala ng mukha mo eh! Eh, ang kapal naman pala talaga ng mukha mo na sampalin ako sa sarili kong pamamahay. Eh, di ba umaasa ka lang naman sa yaman namin ng pamilya ko? At saka baka di mo alam. Pwede pa, nasasaktan ako! Wala akong pake kung buntis ka. Umalis ka dito. Pero Renz, Umalis ka! saan ako pupunta ngayon? Wala na akong pakialam sa'yo. Umalis ka na. Tapos na ako sa'yo. Wala na akong nararamdaman. Bilisan mo. Bago pa magdilim yung paningin ko at masampal din kita. Alis!
Ma? Oh, Aiden, long time no see. Ano nangyari sa'yo? Buntis ka? Eh, di buntis nga. Ayan na napapala ng sobrang matigas ang ulo. Kahit na anong pangaral ko sa'yo, hindi mo ako inintindi. Tapos ngayon dadating ka sa akin dito na ganyan ka. Buntis. Eh, pinag-aaral kita. Ma, sorry na po. Pinagsisisihan ko naman po yung lahat ng ginawa ko sa'yo, pati yung mga sinabi ko sa'yo. Si Renz kasi, nung nalaman niyang buntis ako, hindi niya pa kaya maging ama. Kaya pinalayas niya ako kung saan kami naroon dati. Hindi ka kasi naaawa sa magulang mo, Eden. Akala ko pa naman, pag napagtapos kita, iaahon mo ako sa hirap, gaya ng ginawa sa akin ni Arian. Eh ikaw, sarili mo lang inintindi mo. Akala mo aayos ka o ano ngayon na pala mo, di pa rin bagong problema na naman yan. Sorry na po, Ma. Sana po matanggap niyo ako, pati itong magiging apo niyo. Wala naman magulang na makakatiis sa anak eh. Eh ang problema lang, ang gusto ko, mabigyan ka ng leksyon sa sobrang tigas ng ulo mo. Yan, mami, nangyari ni eh. Baka naman natuto na to si Aiden. Kawawa naman yung bata, oh. Ewan ko ba dyan? Patong-patong talaga ang payo ko sa kanya. Ang pag-iintindi ko, ang pagsasalita ko talagang binawaliwala niya. Yan kung gusto mo, bumalik ka. Wala kaming serbedora, wala kaming tagahugas ng plato. Magtrabaho ka dito. Baka sakaling yan eh, mabuksan yung pag-iisip mo. Magagawin ko po lahat, kahit anong gusto niyo, para po makabawi ako sa inyo, para po mapatawad niyo ako. Para din po may panggastos ako sa pagpapanganak ko. Diyos ko, imbis na diploma ibibigay mo sa akin, bata. Ikaw, Aiden, gawin mo lahat para mabalik mo yung tiwala ni Mami. Gagawin ko yun, Ate Alam Arian. mo naman yung mga magulang eh, hindi naman tayo gustong mapariwara, di ba? Kaya nga po pinagsisisihan ko at nandito ako. Ate Arian, maraming salamat din sa'yo ha. Kasi habang wala ako dito, ikaw yung nag-alaga, nag-asikaso kay Mama. Tsaka ikaw na rin yung nagbigay ng pag-asa na umangat siya sa buhay. Hayaan niyo, ipapakita ko sa inyo na magbabago na ako. Na lahat ng yun pinagsisihan ko. Babawi ako sa inyong dalawa. Talagang dapat na patunayan mo, lalo pa sa sitwasyon ngayon. Ngayon, mararamdaman mo na at malalaman mo na ang magulang kayang gawing lahat para sa anak. Siguro ngayon kung pagtindahin kita dun sa kanto, gagawin mo para sa anak mo. Naiintindihan mo na ngayon ang pakiramdam ko na nilalait mo ako na nagtitinda sa kanto, hindi mo naiintindihan kaya ako yung ginagawa ay para sa iyo. Naiintindihan mo na ngayon. Opo, Ma. Sige, pumasok ka dito, maghugas ka ng plato. Maraming salamat po ulit. Sige na, Aiden. Kain dito. Anong ginagawa mo? Eden? Teka lang. Bakit naging pulubi ka na? Eh di ba sabi mo, anak ka ng mayaman? Eden, inampun lang naman kasi nila ako eh, pero hindi naman talaga totoo na mayaman sila. Eh kaya naman pala, hindi mo pinanindigan yung magiging anak natin. Eh yun nga eh, pinalayas din kasi ako ngayon kaya wala na akong ibang matiran kaya nangangalakal ako tsaka naghahanap ng pagkain dito sa basura. Baka pwede mo akong tulungan. Ikaw? Tutulungan ko? Matapos mong sabihin na parausan mo ko. So kung tutulungan kita ngayon, Tutulungan mo na lang ako kasi, di ba, may anak na tayo, tutulungan kita, tutustusan ko yun. tutustusan. Matapos mong sabihin parausan ako, tapos magtinulungan kita ngayon, ano, magiging pabigat ka sa akin, magiging palamunin kita. Mas maigi na. Ako na magtataguyod sa sarili nating anak. Kesa dumagdag ka pa. Baka may pagkain dyan. Akin na lang. Renz, ano ba? Magbagong buhay ka. Tingnan mo. Ang lakas-lakas mo pa. Pwede ka pa mag-apply ng mga trabaho dyan. Ang swerte ko na nga lang kasi tinanggap ako ng pamilya ko. Sa kabila ng lahat ng kamaliang ginawa ko sa kanila. Pwede ba umalis ka na? Sinasayang mo yung oras ko.